Okay, magandang araw muli mga kababayan and welcome back my YouTube channel Taong Kalye. Ayan, pag-usapan po natin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Naku, may panibago ng pambubudol yung ginawa nito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA, no? Meron tayong na-discovery na mga binanggit niyan sa kanyang SONA na hindi pala totoo. At nagpalakpakan pa mga kababayan itong mga congressman na to, no? At talagang proud na proud sila sa kanilang Pangulo na talaga namang magandang mga ginawa niya. Ito mga kababayan, may sinabi si Bongbong Marcos sa kanyang SONA na lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. Kaya pa nagkasakit ang isang Pilipino, kamag-anak man, isang pamilya, pag nila sa ospital ay libre na daw. Wala nang bayad na babayaran dahil nga covered na sila ng PhilHealth. Yan, yun, di ba, yun, tandaan nyo, yun ang ginabang niya patungkol sa PhilHealth, di ba, palakpakan itong mga congressman na to, no? Yung sa loob ng kongreso, talagang palakpakan sila. Ito, may nag-discover tayo pang mga kababayan, na ito isang pambubudol lang pala. Hindi pala totoo mga kababayan. Hindi totoo na libre pala. Yung pag nagkasakit ng yung pamilya at sabihin mo member ka ng PhilHealth, hindi pala totoo yun mga kababayan. Ito, pakikinggan po natin yung kanyang SONA. Pakikinggan mo natin ang kanyang SONA at ito po yung kanyang sinabi. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Palakpakan, no? Grabe, palakpakan yung mga May cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Ayan mga kababayan, talaga namang malupit mga kababayan itong ating Pangulo. Sandali lang, patayin muna natin. Ayan sabi ng pag-member ka ng PhilHealth tayo, member na tayo ng PhilHealth, tayo mga Pilipino, member na ng PhilHealth, at pag tayo na hospital, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ay libre na tayo. Pagdating sa hospital, libre na tayo dahil membro tayo ng PhilHealth. Ngayon, pag hindi tayo membro ng PhilHealth, sabi niya, ay pag nagpa-opera tayo, libre na ang gamot. Ayan. Ngayon, ang tanong mga kababayan, kung sakaling libre ang gamot, saan natin kukunin ang gamot na libre sa hospital? Saan bang department ng hospital na pwede tayong lumapit para kumuha ng libreng gamot? Yun ang tanong doon mga kababayan. Ayan. Ngayon, totoo ba yung sinasabi ni Bongbong Marcos na pag ikaw miyembro ng PhilHealth ay wala ka nang babayaran kahit ikaw yung maopera, katanong karamdaman mo, kahit sa may kidney, wala kang babayaran, dahil miyembro ka ng PhilHealth at libre ang gamot, mga kababayan. Ito nga yung mga kababayan, pakikinggan po natin ang interview kay Professor Tikia, Malu Tikia. Interview sa kanya
Pakinggan po natin kung ano po ang pag-uusapan nila dito. Ito po. Hindi lang po, andali lang. Kung totoo ang sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Naman po sa usaping pangkalusugan, dahil makailang ulit niyang binanggit na magiging libre na. No, ang gobyerno na ang bahala at libre na yung hospital billing. Kung ito ay maisakatuparan talaga ng husto, ano nakikita mo dito, Prof? Uy, malaking bagay yan, Admar, ha? Kasi ang number one issue sa aming napupol ay yung meron kang pera para tustusan kung sakaling may magkasakit sa iyong pamilya. At napakalawak nung sinasabi niya, ha? Covering heart, cancer, at saka dialysis. Napakalawak. At zero billing. Yung zero billing, alam naman natin hindi yan dito nagsimula doon sa dating administrasyon, no? Kung magagawa niya, ako isasaludo sa kanya. Pero ano ba ang mga senyas na mahihirapan niyang gawin? Abay, sandali lang. Sino ba naglipat ng pondo ng PhilHealth? At sino rin nagsabi sa Supreme Court during the oral arguments na hindi nila maibabalik? If in case utusang ibalik, babalik lang sa 2026. So ang tanong ko, saan kukunin ang pera? Maganda yung mga plano eh. At talagang saludo ako doon sa mga plano. Pero saan kukunin ang pera? Pangalawa, nabayaran na ba ang utang ng PhilHealth sa lahat ng mga private institutions? Kasi itong programang ito, only on DOH hospitals. Kaya ang DOH, the following day, noong Tuesday, kahapon, naglabas ng listahan nationwide ng mga hospital. Ako'y natatawa dahil naging guest ako ng isang radio station noong Lunes. Abay, nandun nag-i-explain yung taga-PhilHealth at sinabing, ay hindi pa ho namin yan, pinag-uusapan pa lang ho yan, hindi pa ho namin na-roll out. Imagine mo, pumunta si Juan de la Cruz at sabihin, narinig ho namin ang presidente, zero billing, ay kami ho'y mag-a-avail ng programa. Anong mangyayari? Di ba, dapat bago mo i-launch yung mga yan, nakaskate mo, kasi parang ang dating sa akin, yung SONA, ginawa niyang isang cabinet meeting na kung saan nag-uutos siya. Naman po sa usaping pangkalusugan, dahil makailang... Ayan mga babayan, ibig sabihin, sabi ni Prof. Marutiquia sa interview dun sa may programa ng radyo, dun yung may PhilHealth doon, sinasabi ng taga PhilHealth, na hindi pa pala ini-implement, pinag-uusapan pala yung binabanggit ni Bongbong Marcos. No? At sabi nga ni Prof. Marutiquia, saan kukuha kung sakaling libre ang hospital at saka gamot, saan kukuha ng pera or pondo itong gobyerno? Kasi natatandaan natin mga kababayan, nag-zero budget itong PhilHealth na to, no? Siniro budget itong PhilHealth itong nakaraang BICAM, no? Walang budget. At may marami pang mga utang, mga babayan, itong PhilHealth sa mga private hospital, no, na hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Ngayon, tanong doon, saan manggagaling ang pondo? At sabi nga ng PhilHealth ay pinag-uusapan pa lang yan. Ibig sabihin, pinag-uusapan pa lang, iniyayabang na ni Bongbong Marcos ito sa kanyang SONA. Diba? Ibig sabihin ng klaseng Pangulo to, tagang binubudol niya, mga kababayan, itong ating tayong mga Pilipino. Binubudol niya, inuuto niya, no? Ito naman mga congressman na uto-uto, talagang nagpapalakpakan pa, no? Nagpapalakpakan pa. Talagang hangang-hanga talaga sila sa Pangulong Bongbong Marcos na ito. Ito mga kababayan, para klarado talaga na talagang budol talaga itong SONA ng Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa PhilHealth. Ito yung interview ni DJ Chacha, no? Sa taga PhilHealth. Pakikinggan po natin yung interview ni DJ Chacha sa taga PhilHealth. Itong
binabanggit ninyo na budol dito sa naging pahayag sa health agenda ni Pangulong Marcos Jr. last SONA, alin po dong part sa mga nasabi niya? Yung sinasabi niyo pong budol? Okay. So yung sinasabi po nating budol, kasi ang sinasabi po niyang no balance billing po. Na sinasabi po na wala na pong babayaran pag ikaw po ay napunta sa hospital, nagpagamot. Na ang po kasi natin diyan, bakit kailangan, at ang sinabi niya po, bakit kailangan bahala na ang PhilHealth. Ang ibig sabihin lang po kasi niya, ng pagka nagkaroon ka po, ang sinasabi niya pong no balance billing po, kailangan isa ka munang miyembro ng PhilHealth. Pagka ikaw naging miyembro na ng PhilHealth, hindi ibig sabihin na automatic maging no balance billing ka po. Kasi may categorization pa po yun. Sa ngayon po, pinapractice pa rin po yan na kailangan makategorize ka muna. May marami po kasing categorization po yun. Ngayon, kung ikaw po ay pasok doon sa categorization po na parang indigency siya, ang dating, ibig sabihin po nun, wala kang babayaran paglabas mo. Pero kung upon the interview, kasi may mga interview pa po yun, may mga requirements pa po silang hinahanap sa inyo. Ngayon, pagkatapos may interview, kung ikaw po hindi qualified po doon sa category po na yun, ay magbabayad ka pa rin po naman, may babayaran ka pa rin naman. Hindi po siya libre. So ayun, at least malinaw po no, Miss Christy. So on the ground, hindi po totoo na zero billing agad kasi marami pang pagdadaanan talaga yung isang pasyente na assessment. Po itong binabanggit niyo na budol. Ayan mga kababayan, malinaw, no? Mismo galing na sa PhilHealth. Itong sinasabi ni Bongbong Marcos ni Sonang niyayabang niya ay hindi totoo, mga kababayan. Niloloko na naman niya yung mga Pilipino. No? Inuuto na naman niya sa kanyang SONA. Talagang itong pangulong natin ito, mga kababayan, wala itong ginawa kundi lokohin yung mga Pilipino. No? Nagyaban niya nakaraan dati yung flood control, no? Na kung saan talagang niyabang niya ng gusto. Ngayon, bumaha. Tapos sa SONA niya, alas maiyak-iyak siya na sinasabi niya na ano lang pala, may term siyang sinabi doon pangarap lang pala. Pangarap lang daw, mga kababayan. Grabe yung flood control. Yan, talagang ganyan mga kababayan na presidente natin, no? Talagang, ewan ko ba? May 3 years na lang mga kababayan, maghihintay tayo ng 3 years at magkakaroon ng election mapapalitan na yan, kaya konting panahon na lang. Kaya nakita natin talagang hindi rin si Malutikia maging PhilHealth nagsabi na talagang hindi totoo, no? Isang budol lang pala. Talagang mambubudol talagang itong Pangulong Bongbong Marcos nito, mga kababayan. Yan, hanggang dito na lang ang ating video update. Kaya kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa aking ginagawang upload video. Bye-bye po and God bless.